bansa. So, where leads me?
sa pagsisimula ng ating gawain. Yes, kung bilis sa ating kapatid, Brother Ryan. Tayo ang panalangin ng pagkakas sa ating Panginoon. O dakilang Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na magpangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kalakasan at taglay namin, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat, Lord God, na ibinigay mo sa amin, Lord God, sa aming pagbiyahe, Lord God, na makarating dito, Panginoon. Kapag kami ay galing sa trabaho man o eskwelahan, Panginoon. Ngunit ito, Diyos, taglay namin, Panginoon, ang biyaya, Lord God, na pinagkano mo sa bawat sa Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga biyaya, Lord God, na tatanggap namin, Panginoon, Lord God. At muli kami narito, Diyos, na po ito, Lord God. Papakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Kinikilala namin ang aming mga sarili, Panginoon, na gumagawa ng pagkakamali, Panginoon, Lord God. Naway o Diyos, sa pagharap namin sa iyo, Panginoon, sa hapong ito, ikaw, Panginoon, ang siya maglinis ng aming mga puso at isipan, Lord God, upang malaya, Lord God, at patuloy na maging malinis, Lord God, ang aming mga puso at isipan, Lord God, at malaya makapasok, Lord God, ang iyong salita, Panginoon. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, sa hapong ito, Lord God, na maging matagumpay, Lord God, ang gawain ito, Lord God. Naway, Panginoon, ihanda mo kami, Panginoon, sa pananalangin, Lord God, upang harating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ang aming mga panalangin, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ingat, Panginoon, sa mga papunta pa lamang dito, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang mag-ingat sa kanilang daraanan, Lord God, maging sa mga sasakyan nila, Panginoon. Sa mga ganitong, mga gumaganap ng ganitong uri ng gawain, Panginoon, ikaw, Diyos, magpala sa kanila, Lord God, na kung paano mo kayo pagpapalain, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang umabot sa kanila, Lord God. Na hindi namin, Panginoon, Lord, na gagamitin mo sa likod ng pulpito, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang basbas sa kanila ng mga labi, Panginoon, at muli mo sila samahan, Panginoon. Sa iyo, Diyos, na pinapalitan namin kami po. Salamat sa dakilang pangalan ng Yesu Kristo namin, Diyos ko. Amen. Amen, si Brother Ryan. At mga po na magbasa. So, magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Amen, sa pangalan ng Yesu Kristo. Magandang gabi po. Amen. At sumuling prepare na napalit tayo muli sa bayan sa bayan natin. Amen. At tayo titiwala muli sa gabi ito na ang Diyos ang tutugon ng ating mga dalangin, mga kapatid. Amen. At bago tayo dumako sa pag-testimony, nais kong mawit tayo ng masayang awitin sabing When the Rolls Go Not Louder. When the Holy Spirit of yonder hour
papuri. Amen. At dahil ako na po sa pagtitestimony sa ating Panginoon, kung may nais mo po yung mga pagtaas ng kamay. Alright. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa patuloy na pagtugon niya sa panalangin. Kasi kahapon mga kapatid, itong testimony ko napaka-simple pero makikita mo yung ang Diyos patuloy na umidinig ng panalangin. Nung time kasi na uwi ako, sobrang init. Di ba alam naman natin na mainit talaga. So, ito lang parang 46 yung init. So, pero pinadalaan ko sa ating Panginoon na kumulimlim. So, para yung biyahe ko, kasi dun sa paglabas ng sector sa banda sa amin mga kapatid, kailangan ko talaga lumakad. Or kung sasakay naman, sobrang tagal kasi sobrang traffic ng kahabaan eh. Kahit may payong ka, ramdam mo talaga yung init. So, sabi ko sa ating Panginoon na, Lord, pakulimlimin mo hanggang sa makauwi ako sa bahay. So, alas 3 yun. So, yung mga ganong oras kasi, sobrang init talaga. So, paglabas ko pa lang ng office, nakita ko na yung ulap. Talagang medyo dumilim siya. So, nandun na yung pagtugon ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos ko, binabalik ang lahat ng papuri at salamat. Maging sa pagpaprovide ng pangangailangan at pagbibigay niya sa akin kalakasan sa pagtatrabaho. Kaya sa Diyos ko, binabalik ang lahat ng papuri at salamat. God bless you, Brother Ryan. At salamat sa ating Panginoon sa testimony na binahagi. At palakpan natin ating Panginoon. At may nais mo ba? Prayer po. Nais kong alayin natin Panginoon. My sister. When my soul grows weary
Po, palapan natin Panginoon, mga kapatid. At si Diyos ang lahat ng kapalit. Salamat sa mga testimony niyo, mga kapatid. At salamat din sa ating Panginoon. Gaya kanina, sinabi natin kapatid Mariel na talagang napakaingit, mga kapatid. At salamat sa Diyos sa pag-iingat sa bawat isa sa atin na narito wala tayong karamdaman patungkol sa init at hindi tayo inatake ng istok, mga kapatid. Pagaman, nariyan ang kainan ng ating mga pangatawan, ngunit ang Diyos ang siyang nag-iingat sa bawat isa ng mga kapatid. Amen? At tayo dalawa na po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon habang hinayang tumayong bawat isa. So, song, Come Holy Spirit, come and speak. Holy Spirit, come into my heart. Come to me, Holy Spirit, I pray. You are the joy of my heart. Oh, hallelujah, hallelujah. So thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit, I pray. Lord, 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 Holy Spirit, I need you, Lord. Come, oh come. Holy Spirit, I sa iyong harapan. Pagalinisin mo muli, O God, ang aming mga puso't isipan. Kami marapati mo muli na umarap sa iyong banal na salita at sa pananalangin sa gabi. Wala kaming ibang pinunta dito kundi ang iyong banal na salita at pananalangin.
at ang bawat daing namin at hiling namin, O God, at mga desires ng aming mga puso ay makarating nawa sa lulupan ng hawa. Lord, wala kaming ibang sinasampalatayaan kundi Ikaw. Basbasan mo rin, O God, ang iyong banal na salita upang maging kalakasan ng aming mga kaluluwa at pagpapatibay muli ng aming mga pananampalataya. Sa iyo kami nagbabalik ng lahat ng kapurihan ko sa salamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Marami tayong mga kapatid tayo na nasa puro ng banal ng sulatan. Sa Book of Jonah, chapter 2. Ang sabi niya dito sa verse 4 to 7. Chapter 2 verse 4 hanggang 7 ng Book of Jonah. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. The waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me around about. The weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. Yan ang salita ng Panginoon. At malayo na po tayo mga kapatid. Ang Diyos nawa siyang magbasbas ito. Maging kalakasan natin ng bawat isa. At binabati ka muli ang bawat isa sa pangalan natin Panginoon sa Kristo na ginako muli tayo sa church upang manalangin sa ating Panginoon dahil wala tayong ibang pag-asa kundi ang pananalangin. At ang sabi ng ating mahal na propeta, ang panalangin ay isa sa mga pinakamalakas, pinakamabisa na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. At yung panalangin natin may kaakibat o may kasamang pananampalataya. Sabi ng mahal na propeta, ang pananampalataya ay isa sa mga iniwan ng Panginoon sa bawat mananampalataya na greatest weapon na ating gagamitin maliban sa panalangin. Na ako nagpapasalamat sa mga nagdang araw sa kalakasan na pinagkaloob ng Panginoon at parang Lunes yata mga kapatid ay siyempre sa init ng panahon. So parang hanggang kahapon ng umaga mainit. Medyo sumakit na naman yung ulo ko sa init. Dahil nung lumabas kami agad ako ng anak ko, mainit. Hindi kami nakapagdala ng payong. Pagbalik ko sa bahay, medyo so bawat isa sa atin ay yung pagka hindi nakainom ng tubig ng madami, masakit yung ulo. Kailangan natin mga kapatid, lalo na kayo nagtatrabaho sa araw-araw kayong lumalabas. So kahit nga mas medyo bata pa, nakakaramdam yan, lalo na sa may edad na. So huwag natin kalimutan yung tubig mga kapatid. Kasi katawan ng tao ay consist ng 70% ng tubig. So ako pagka alam kong medyo kulang ako sa tubig, yung labi ko medyo nanunuyo. So tapos sumasakit na yung ulo ko. Pero salamat sa Panginoon na kahit mainit, yan ang panahon natin, hindi na natin, sabi ng mahal na propeta, ay hindi na natin mababago. So kasi papunta na tayo doon sa ganung balagayan ng sanlibutan ito, sa distraction. At ang prinsipe ng hangin ay walang iba kundi si Satan. Yan sinabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ mismo yan, at sinabi rin ng ating batang propeta ng Prince of the Air ay ang demonyo, ang devil. Kaya mapapansin nyo, sa bawat paglabas natin, wala naman minsan tayong ginagawa, namasyal lang tayo. Pagdating natin sa bahay ay may sakit tayo. Dahil sa mga hindi natin alam kung paano natin nakuha dahil sa hangin na yan. So, pero ang Diyos ay binigyan tayo ng weapon, walang iba kundi yung pananalangin. Sabi ng ating mahal na propeta,
kung gaano tayo kadalas makalimot sa Panginoon o mag-backslide, gano'n din dapat tayo manalangin sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, we are constantly backsliding and we need to pray constantly. Kaya sabi nga ni Brother Branham, although sabi ng scripture to, we pray every day. Or sabi ni Prophet, hindi lang dapat every day, kundi every hour tayo manalangin sa ating Panginoon. Kaya lang, hirap tayo sa ating katawan lupa dahil sa ating mga kalagayan, kaya mahirap yung every hour. Pero kapag nasa yung Espiritu ng Panginoon, magagawa mo manalangin every hour, kahit saglit lang. No? Kasi hindi mo naman pwedeng maibuhos ang time mo sa pananalangin kung nasa trabaho ka, kasi may amo ka naman. No? Hindi natin kaya magawa yun kasi baka mangyari katulad ng mga nagiging kakatawan sa internet na natutulog na pala pero nagpe-pray daw. Pero yun ay mga joke lang naman. Talaga natutulog talaga yun. Hindi talaga nagpe-pray yun. So, yan salamat sa Panginoon. At nawa, ang bawat isa ay patuloy na ingatan ng ating Panginoon. Kung may mga prayer request kayo dyan ay isama natin sa panalangin mamaya. So, ito ang ating pag-usapan. Bigyan ko ng papagat mga kapatid. The secret of all the mysteries of God. So, mapapansin nyo dito sa binasa natin na ang sabi dito ng Book of Jonah, napunta siya sa whale's belly. Sabi niya dito, so kung mapapansin nyo sa verse 2, kung mapapansin nyo dyan, sabi niya dyan, fish belly, pero pagdating dito, out of the belly of hell. So, inihalin tulad ni Jonah na ang kanyang kinalalagyan ay nandun sa tiyan ng Sheol. Pero kahit nandun na siya ay sumigaw at nanalangin sa ating Panginoon at ang Diyos ay duminig sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay hindi directly na doon pa sa langit mananalangin. Sabi ng Old Testament, kasi ang Diyos ay gumawa ng dako na doon ka titingin para doon ka maghatid ng iyong panalangin. Hindi directly sa heaven, although ang Panginoon ay nasa heaven. He fills up the heaven and the earth at under the earth. Pero ang Old Testament ay nangusap ng mga shadow of all things to come. Kaya mapapansin nyo, dito sa sinabi ni Jonah, sa verse 4, Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. So, titingin ako sa holy temple, pero hindi mo alam kung saan naka-direct ang templo dahil nandun siya sa whale's belly. Pero kung mapapansin nyo ang 2 Chronicles, basahin nyo lang mga kapatid, ang sabi diyan sa chapter 7, sabi niya diyan, nung dinedicate ni Solomon ang temple, dininig ng Diyos ang panalangin ni Solomon sa time na yun. Kaya mapapansin nyo, sabi ni Solomon, lahat ng titingin sa templong ito ay pakikinggan ng Diyos ang kanilang mga dalangin galing sa langit. Pero hindi directly kang sa langit mananalangin kasi ang utos ng Panginoon sa templo ka titingin. Yan ang utos noon. Kaya mapapansin nyo, katulad nung kinanta natin kanina, where He leads me, I will follow. Because God is God na buhay. No? God is not a stationary God, but God is moving. Kaya papansin nyo si Abraham, nandun siya sa lugar na kanyang pinilalagyan, pinaalis pa siya at pinahanap sa Diyos ang isang syudad na ginawa niya mismo. Pag sinabi ng Diyos na tumigil ka, titigil ka talaga. At pag sinabi ng Diyos na lipitin mo ang iyong tent, umalis ka diyan at maglakbay ka, kung saan ka dali ng Panginoon, doon ka, yun ang susundin mo, katulad ni Moses. Kung mapapansin nyo, yung panahon ni Moses, sabi ng Bible, kapag pinahinto sila ng Panginoon doon sa lugar na yun, hihinto sila. Magtatagal sila doon.
Hanggat hindi sinasabi ng Diyos na umalis sila doon, hindi sila aalis. Kasi yun ang utos. Kaya depende sa utos ng panahon ng Panginoon at depende sa kapanahunan na gagawin mo. Ganun ang Panginoon. Kasi ang Diyos ay buhay. Kaya mapapansin nyo, sa panahon na yon, Holy Hill. Ngayon, yung tents, yung tabernacle. At ang pinagawa ngayon ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, wala akong tahanan, magaganda ang tahanan nyo. Pero wala akong tahanan. Kaya sabi ni Haring David, itatayo ko ng templo o tahanan ng Panginoon ang Ark of the Covenant. Kasi walang permanenteng tahanan ng Ark of the Covenant ang time na yun. Kaya sabi ni Haring David, nagkaroon siya ng desire sa puso. Maganda ang kanyang desire. Pero kahit anong ganda ng desire mo, sabi ng mahal na propeta, kapag hindi naaayon sa kanyang kalooban, hindi mo pwedeng gawin. Kaya sabi ng Panginoon kay Haring David, hindi ikaw ang gagawa. Hindi ikaw, kundi sa ibang panahon doon sa anak mo. Kaya pinagawa kay Solomon at nung dinedicate ni Solomon ang temple, lahat ng titingin, lahat ng pupunta at papasok doon sa Holy Temple, ay didingin ng Panginoon doon. Hindi sila directly sa langit. Pero darating ang time, hindi na doon sa temple na literal. Di ba sabi ko nga sa iyo, dahil darating ang time na ang templo ay magiging katawan na mismo ng tao. Hindi mo siya doon sa i-worship sa loob ng temple kasi hindi ka pwede mag-worship sa panahon ng Old Testament sa tahanan mo. Bawal yun. Kailangan mong pumunta sa may designated area, may chosen place of worship. Walang iba doon sa Holy Temple. Doon lamang. Pag sa bahay mo, hindi pwede yun, hindi tatanggapin ng Panginoon ng worship mo. Pero dumating yung time na i-worship ng Panginoon sa iyong body. Kasi ang body mo ang living sacrifice, hindi na yung temple. Pero sa time na ito, mga kapatid, sabi ni Jonah, kapag ako'y tumingin sa iyong Holy Temple, sa iyong banal na dapo, tutugon ka. Kaya sabi niya dito, nang ang aking kaluluwa sa verse 7, ay nang lupaypay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon. Bakit kamo naalala niya Panginoon? Kasi siya nang lulupaypay doon sa tiyan ng balyena, ng malaking isda. No? Pero sabi ng Bible, kahit hindi ka nang lulupaypay, kahit malakas ka, alalahanin mo ang Panginoon. Pero sa time na ito, nandun siya sa ganong kalagayan. Nandun siya sa ganong kalagayan, hindi nakakatuwa yun, hindi nakaka-enjoy sa ganong kalagayan. Kasi sabi niya sa verse 2, nandito ako sabi niya sa belly of hell. Nandito ako sa tiyan ng Sheol. Pero kahit nasa tiyan ng Sheol, sumisigaw pa rin at dumadalangin pa rin sa Panginoon. Ganun ba tayo mga kapatid na kapag nandun tayo sa isang kapamakan, nakakadalangin ka pa rin sa Panginoon, natataranta ka na? No? Kasi kahit nandiyo na sa ganung kalagayan, kapag payapa ka, ano sabi ng Bible? Ang kapayapaan ay hanapin mo. Di ba? Psalms chapter 34, kung babasahin niyo dyan, ang kapayapaan ay hanapin mo. At hindi mo lang hanapin, kundi habulin mo. Pursue it. Kasi mahirap kapag nawalan ka ng kapayapaan. Kapag nawalan ka ng kapayapaan, wala. Lahat ng gagawin mo, lahat ng steps mo, ay nabubulilyaso. Kasi wala kang kapayapaan. At ang sabi ng Panginoon sa Bible, sino ang Panginoon ng kapayapaan? Kundi wala iba ang ating Panginoong Kristo. Pero ang darating ang time, sabi ni Jesus Christ, na magsasabi ka ng kapayapaan, peace be unto you. Peace be unto you. Pero walang kapayapaan. Pero sa isang mananampalataya, mga kapatid, ang kapayapaan ay napakahalaga sa atin yan. Napakahalaga ng kapayapaan. Kasi kapag walang kapayapaan sa iyong sarili, lahat ng gagawin mo, lagi kang may takot, lagi kang may kaba. Pero kapag may kapayapaan ka sa iyong puso, sino ba yung kapayapaan? Ang sabi ng Panginoon, I am the Lord of peace. Now, nakita niyo si Jonah, mga kapatid, kahit nandun sa ganung kalagayan, sabi niya, and my prayer came in unto thee. Saan napunta? Umabot saan ang kanyang dalangin? Sa langit ba? Hindi, sa Holy Temple. Kasi doon ang chosen place
of worship nila noong time na yun. Kaya dumating ang kanyang panalangin sa Holy Temple, umabot doon sa banal na dako. Now, ano sabi ng Psalms chapter 18? Verse 6. In my distress, I called upon the Lord. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon at dumaing ako sa aking Diyos. At anong sabi ng Bible? Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo. At ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga pakinig. So, umabot ang kanyang panalangin sa loob ng templo. At nung dumating sa templo ang kanyang panalangin, ang kanyang daing ay nakaabot sa pakinig ng ating Panginoon. Ganyan ba ang ating mga panalangin? Kasi kapag nasa templo lamang at hindi nakaabot sa tenga ng Panginoon, wala rin katugunan. Kailangan makarating sa tainga ng Panginoon, sa kanyang ears. Ang sabi ng Psalms 31:22, ito, nagmamadali si Haring David, ang writer. Sabi niya dito sa verse 20. For I said in my haste, tungkol sa akin, sinabi ko sa aking pagmamadali. So kahit nagmamadali ka na, pwede ka pa rin tumawag sa Panginoon. Amen. Pwede ka pa rin magsambit ng panalangin sa Panginoon. Sa aking pagmamadali, nahiwalay ako sa harap ng iyong mga mata. Imagine mo yun. I am cut off from before thine eyes. Pero sabi niya dito, gayon may dininig mo ang tinig ng aking mga pamanhik nang ako'y dumaing sa iyo. Kahit na gano'n lang yung kalagayan, mga kapatid. Minsan, nawawalan ka na ng gana, nanlulupaypay ka na, minsan nagbabackslide ka na, minsan sa panalangin may dumidinig pa rin ng Panginoon. Minsan may mga ganyan pangyayari. Pero huwag kang pakatitiwala. Minsan kasi nagtitiwala, kahit na anak naman ako ng Diyos, kahit nandito ako sa ganitong kalagayan, dinidinig pa rin ako ng Diyos. Isipin mo, mga kapatid, you're out of the will of God. Bakit nawawala ka na sa tamang landas? Pwedeng dinggin ka ng Panginoon kasi ang Diyos ay mayaman sa awa. Pero hindi ka nakikita sa tahanan ng Panginoon. Wala rin sa isa yung mga panalangin mo. Kailangan mong makita sa tahanan ng Panginoon. At ang Diyos, sabi ng ngalang propeta, dumidinig sa mga mysterious ways, di ba? Na hindi mo alam, dumidinig na pala ang Panginoon sa iyong mga panalangin. Now, ano sabi ng mahal na propeta sa kanyang mensahe, mga kapatid? So, babasahin ko sa inyo, expectations na message niya. Sabi niya, if there's anybody ever had a case of symptoms, it was Jonah. He ought to have symptoms, backslid, hands tied behind him in the belly of a whale about a mile deep in the ocean. The stormy sea, seaweeds, wrapped around his neck. Talk about symptoms. He looked this way, it was whale's belly. So lahat ng tingnan ni Jonah, kasi nandun lang naman siya sa tiyan ng whale. Pagtingin sa harapan, sa likod, sa kaliwat kanan, panay tiyan ng whale. Tama ba? Sabi niya, he looked that way, it was whale's belly. Everywhere he looked was whale's belly. But he said, they're lying vanities. Right? He said, I won't look at this whale's belly anymore. Kasi kapag tinignan mo, yun lang talaga makikita mo. Kasi andun ka nakakulong eh. Pero sabi ng binasa natin, ang sabi niya, but once more will I look to your holy temple, Lord. Depends on what you're looking out. Amen. It depends on what you're looking. Kung nakikita mo lamang yung problema sa harapan mo at hindi mo nakikita yung Diyos behind that, yun lang talaga, hanggang doon ka lang, hindi ka makakalayo, sabi ng mahal ng propeta. Ito lang. Ano sabi ng Psalms chapter 40?
many are thy wonderful works, O God. At hindi ko na siya mabilang. Pero tinitingnan mo pa rin yung mga bagay na yun. Walang halaga lang yung mga wonderful works of God. Pero sabi ng Bible, dapat makita mo, yung hindi mo makita yung nasa harapan mo mga problema, kundi yung makita mo yung Diyos doon sa likod mo problema. Amen. Kasi hindi alam ng Diyos ang mga bagay na yun. Lahat ng bagay alam ng Diyos. Amen. At sabi niya, if you're looking at your symptoms, they'll be there. Kapag nakatingin ka pala sa mga sintomas, naandyan yan. If you look to God's Word, symptoms will have to vanish. Amen. Kapag nakatingin ka pala sa salita ng Panginoon, sino ang salita ng Panginoon? Siya mismo. Amen. John 1:1, di ba? At sabi niya, symptoms will have to vanish. Why did Jonah do that? It's because that he know that when Solomon dedicated that temple, he said, look, if thy children be in trouble any place. Yan ang panalangin ni Solomon. Kung mababasa niya sa Book of Chronicles, sabi niya, if thy children be in trouble any place, and will look toward this holy place and pray, then you hear from heaven. So kung titingin ka lamang doon sa holy place, doon sa holy temple, sabi ng panalangin ni Solomon at manalangin, pakikinggan ng Diyos galing sa langit. At naniwala at sumampalataya si Jonah sa sinabi ni Solomon nung time na yon sa kanyang panalangin. At ano nangyari sa panalangin ni Jonah? Tumugon ng Panginoon. Bakit siya tumingin? Sa holy temple. At sabi niya, and he believed that God heard Solomon's prayer. So si Jonah, hindi sila magkasabay ni Solomon. Ang type na yan, di ba? Pero naniwala at sumampalataya si Jonah na ang panalangin ni Solomon ay dininig ng Panginoon. Kaya pagdating ni Jonah, tumingin siya doon sa Holy Temple, dininig ng Panginoon ang panalangin ni Jonah sa whale's belly. At sabi niya, and if Jonah under those circumstances could believe that God heard Solomon's prayer, how much more ought we? Kung naniwala pala si Jonah doon sa panalangin ni Solomon under circumstances, dapat ganun din pala tayo. Amen. Kasi ang salita ng Panginoon hindi nagsisinungaling. Amen. When we look once more to thy holy temple, at ito, tinutukoy ng prophet, hindi na yung temple na nasa Jerusalem. Bakit? Tapos na yon. At sabi niya dito, where Jesus sits at the right hand of the majesty in heaven. Hindi na doon sa Jerusalem ka titingin. Hindi ka na doon pupunta, kundi doon sa heaven. Heaven is my throne, and earth is my footstool. Sabi ng Bible, mga kapatid. At sabi ni prophet, kung titingin ka na doon sa right hand of the majesty in heaven, with a bleeding, his own body, you know? Hindi na doon sa sacrifice ng mga animals, kundi sabi niya, his own body as a sacrifice. Nasabi niya dito, once more, will I look to thy holy temple, Lord? Yes, sir. God kept him alive for 3 days and nights and delivered him over in Nineveh, where he belonged. So kung paano niligtas si Jonah, ganun din ang pagliligtas sa atin. Hindi ka na titingin sa Jerusalem, hindi ka na titingin dito sa church, kundi titingin ka na ngayon doon sa Diyos. Bakit? Tapos na mga bagay na yun? Ang sinacrifice ni Jesus ay ang kanyang sariling katawan. Amen. Yan, doon ka na titingin ngayon. Nakaupo na kasi yung aming Panginoon. Now, sabi ng propeta dito sa The Unchangeable God, sabi niya, now, if we do not take it just the way that we think it is, we build God as an idol. No? Kung hindi daw natin na isipin na, sabi niya, na ganung bagay, na totoo ang Panginoon, sabi niya, we build God as an idol. He's got to answer just according to our ways, or well, it's just no good. He didn't answer us. Minsan daw, ganyan gagawin, masasabi mo. No? Hindi ako dininig ng Panginoon sa aking mga panalangin. Hindi kasi siya tumugon sa kagustuhan ko. Kasi minsan nag-iisip tayo ng ganito ang katugunan. Tama ba? Pero pagkatapos, nung nanalangin ka, hindi ganun ang katugunan, katulad ng iyong pag-iisip.
na dapat gano'n ang magiging kalalabasan ng iyong panalangin. Tama ba? Gusto mo, kailangan mo ng, ewan ko, narinig nyo na ito, naalala nyo kay Pastor, alam mo, 15. Diyan mo kailangan yung pera. Pero, yun ang sa isip mo, dapat dito tumugon ng Panginoon sa 15. Pero dumating 16. Tama ba? Minsan hindi ganun sa naiisip mo ang katugunan ng Panginoon. Minsan gusto mo, ganito ang, kay ganito. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sabi ko kay, nag-usap kami, ito simple lang, sapatos lang. Naglilinis ako ng sapatos sa siya. Sabi ko, sapatos. Luma na to Lapang ko. Sabi ko, may inisip ako na yun ang magbibigay sa akin. Sabi ko, magbibigay sa akin. Lord, bigyan mo. Nakita mo yung sapatos ko. Wala na. Ito na. May inisip ako na yun ang magbibigay sa akin. Simple lang yung mga kapatid. Sinabi ko lang yung salita na gano'n. Mga ilang lang, wala pang isang taon. Ilang days lang yun, di ba? Sabi ko kasi, nagpatuto ko sa inyo. Gulat ako, may bago akong sapatos. Hindi iniisip ko na magbibigay sa akin. Yun ang sinasabi ng mahal na propeta. Pwede ito yung makakapag salba sa akin. Pero hindi pala yung tao na yun, iba pala. Katulad ni Elijah, mga kapatid. Ang mag-ahatid sa kanya, uwak. Dapat hindi uwak. Bakit? Ang uwak maduming hayop. Tama ba? Pwedeng unbeliever ang gamitin ng Panginoon na bigyan ka ng pagpapala, hindi believer. Minsan may mga ganong pagkakataon. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid? May mga ganong pagkakataon. Kaya sabi ni Prophet, God answers in many ways. He answers in peculiar ways. Times and everything is odd. And everything is odd. Big sabihin, kakaiba. Magugulat ka na lang na ganito. Ay, ganito pala. Ito. Hindi iisipin ko sino magbibigay nito eh. Ito ang pangkomunyon natin. Ang nagbigay nito, mga kapatid, hindi nag-church dito eh. Naalala lang si Pastor na mayroon pala silang komunyon. Paano naisipan ng tao na saktong-sakto dito yung tinapay na ginagawa natin? Ha? Kasi ang Diyos, mga kapatid, pwedeng maglagay ng kanyang isip, kanyang gusto doon sa isang bagay o sa isang hayop o isang tao. Katulad ng uwak. Inutusan niya eh. Tama ba? Hindi, alam ba ng uwak? Pwede maglagay ang Diyos ng kanyang isip. Kakaparinggot lang yun, ibig sabihin, konti lang yun na kailangan mong gawin at sundin yun para sa anak ng Panginoon. Nakita niyo si Caiphas? Si Caiphas ay kontra kay Jesus yan eh. Pero ang sabi ni Caiphas, kailangan may isang mamatay para sa kanyang bayan, sa kaligtasan. Naglagay na konting isip ang Panginoon sa kanya, pero after that, ano nangyari kay Caiphas? Napaka-pangit, anong kanyang kamatayan. Pag pinanood nyo sa history, pag tinignan nyo, ang pangit. Si Anas, ganun din. Sabi na history, nung nalaman nilang ang kanilang pinatay ay si Mesias pala, ang Misaya, inumpog daw nila ang ulo nila sa pader. Pangit. Pero naglagay ba ang Diyos ng counting kanyang kaisipan sa kanila? Yes, nagbigay siya. Pero pagkatapos nun, naintindihan ba nila yun? Hindi. Kahit sa isang mananampalataya, kahit matagal ka nagpunta sa church, sabi ni Brother Branham, kahit nag-preach ka, nag-communion ka, pumunta ka sa church, kahit tumira ka na sa church, may time na pag umalis ka na, hindi mo alam kung ano yung mga nangyari noon, kung bakit naging ganun ka. Pwede kang maging part ng gawain. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi ka makakasama. Kahit mag-communion ka. Sabi ni Brother Branham, pagdating ng baptism of the Holy Ghost, hindi nakaabot si Judas. Walang pangit na record si Judas, sabi ni Prophet. Maganda kanyang record. Pero pagdating sa Revelation, wala siyang revelation. Hindi katulad ni Pedro. Amen.
May mga pangit na record, mga kapatid, kapos sa pananampalataya. Pero ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Kapos man ang pananampalataya na yun. Pinag-pray na kita, Peter. Amen. Yan, napakagandang record, mga kapatid. Pero kung walang bayad dungis sa iyo, ipatapon ka naman sa impyerno, wala rin halaga yun. Now, well, take for instance, Moses. Moses was 80 years old. He was almost, you might think, too old for God to deal with. So, nakita nyo? Kalakasan ni Moses, mga kapatid, nung napatay niya yung kanyang kapwa, kababayan, tama ba? Na doon na dapat siya gagamitin ng Panginoon kasi malakas siya eh. Pero kailangan mo nang lumayo ni Moses at pagbalik niya, matanda na sa gagamitin ng Panginoon. Kaya niya palabasin ng bayan ng Israel sa ganung 80 years old. Pag tinignan natin sa ating mga kaisipan lamang, hindi niya kakayanin. Bakit? Matanda ka na eh. Haharapin mo yung Pharaoh na ang daming kawal. Eh, ikaw wala ka namang... Anong dala ni Moses? Tungkod lang. May lalaban mo ba sa espada yon? Baka sampalin lang siya ni Pharaoh eh. Matumba ni si Moses sa matanda na. Pero ang Diyos, mga kapatid, kahit matanda na, sabi ni prophet, gagamitin ng Panginoon niya. Sabi niya, he was an old man, unexpected in his age to be dealt with God. Another thing, he was under the Mount Horeb, an unexpected place. Di ba? Unexpected place. God met him at a unexpected age, at a unexpected place, in a unexpected way. Diba? Lahat unexpected. Pati yung kanyang age. Hindi na kaya yun. Pero ginamit pa rin ng Panginoon at sabi niya, God didn't meet Moses the way He usually met men. He met Moses in an unusual way, in the way that He chose to meet Moses in. So nakipagtagpo pala ang Panginoon kay Moses, unusual na pangyayari. Matanda na, doon pa sa Mount Horeb. Hindi mo na-expect yung mga bagay na yun. That's the way He answers our prayer. In the way that He thinks is best. Amen. Hindi pala sa the best na pag-iisip mo, kundi sa the best na pag-iisip ng Panginoon. Di ba? At sabi niya, and His way is always right. If we ask for anything and it doesn't happen just the way God or the way we think that God ought to let it happen, then that makes us lose and fall back. So minsan sabi ni prophet, may mahinihiling tayo sa Panginoon at hindi nangyayari sa ating kaisipan o sa gusto nating mangyari, nagbabackslide na tayo. Minsan naman, mayroon namang na tumanggap sa Panginoon, na may panalangin at tinugon ng Panginoon, at nung natugon na ng Panginoon at nagkaroon na ng katuparan ng kanyang panalangin, umaalis na rin. Ganyan yan, mga kapatid, ganyan ang mga tao. Pag nakuha na yung gusto, di ba normal naman sa tao yun, pag nakuha mo na yung gusto, alis ka na eh. Di ba? Alam nga, pumila ka ng pumila dyan sa ayuda, eh, tapos ka na nga. Kukuhanin mo naman lahat ng ayuda. Pabalik-balik ka na. Sabihin ka, kanina ka pa, pabalik-balik ka. Pag nakuha na mo na ang gusto mo, aalis ka na, di ba? May mga ganyan. Ganyan talaga yan. Ganyan naman sa pananampalataya, may ganyan din. Pag nakuha na yung gusto, alis na sila. Na-comfort na sila eh. Pag may problema ulit, babalik na ulit sila. May problema, Lord, payak-yak papalod-lod. No? Pakipagdilat mo. Ba't basa yung may tumulo siguro dito? Pagbintangan mo pa yung pusang umihi. Pero lumuluwa na pala siya. Bakit? Bumalik na, may kailangan na naman. Pag wala na naman kailangan, alis na naman. Hindi na naman kailangan ng Diyos. Pero ang tunay na mananampalataya, mga kapatid, kahit wala kang kailangan sa Diyos, kailangan pumunta sa Diyos. Amen. Bakit? Wala ibang pag-asa ang Panginoon lamang. Amen. Ang pag-asa mo sa sanlibutan. Pinapaganda ng mga tao ang sanlibutan, di ba? Pero di ba? Dito mga away. Pero no, magaganda talaga sa Pilipinas, mga palayan. Ngayon, ginagawang subdivision naman. Pinapaganda.
Pero hindi nalalaman ng tao, mga kapatid, pagdating ng time, sisirahin din ng Panginoon yan. Sabi nga ng isang pag-aaral, daw ko lang mo nakita niya, pag nawalan pala ng oxygen ng sanlibutan ito, isang mawawasak pala ang mga building. Pag oxygen daw nawala. So, grabe naman pala ito. Ibig sabihin, pagdating ng pagwasak ng Panginoon, walang oxygen eh. Sabi ng science. Hindi na natin alam yon, ha? Kasi Diyos lamang nakakaalam ng mga bagay na yun. Now, sabi niya dito, then that makes us lose and fall back kapag hindi nangyari yung ating gustong mangyari sa ating mga panalangin. Sabi ng prophet, let's ask God, sabi niya, stand firm on the word and say it's true and just receive it the way He sends it. That's the way you got to believe God. So sabi niya, kapag humingi ka sa Panginoon, tumayo ka lamang ng totoo sa kanyang salita at sabihin mo totoo ang kanyang salita. Tanggapin mo ito. Kung ano ang sinend ng Panginoon sa iyo. Kahit sa panalangin sa mga mapapangasawa, di ba? Yan, panalangin mo eh, Lord, ang kalooban mo o mangyari at maganap. Ibinigay na. Yun na pala yun. Baka meron pang iba. Hanap ka muna na iba. Ito na nga yun eh. Kaya sabi ni Brother Branham, kahit na parang pala yung paanong babae o ng lalaking man yan, sabi niya, kung yan ay binigay sa iyo ng Panginoon, tanggapin mo. Pero may meron pang hirit yung mga nagpe-pray yan eh. Ginawa ng kapatawanan na nga lang yan eh. Lord, bigyan mo ako gano'n yung gusto mo, Lord, yung kalooban mo. Pero sana, Lord, yung umirit pa eh. Kasi sabi ng prophet, ang Diyos marunong sa lahat ng bagay, ibibigay niya sa yung the best na alam niya, hindi yung the best na alam mo. Kaya minsan, o kadalasan man, dahil itong gusto ko, kasi, tandaan niyo mga kapatid, ang puso mandaraya, sabi ng Bible. Na nagustuhan mo. Dati ka nagpupunta sa church, ngayon hindi ka na nagpupunta sa church. Kasi gusto mo ayan eh. Ang gusto ng Panginoon, mananampalataya. Ang ikaw ang gusto mo ayaw mo ng mananampalataya. Isang kadadalin talaga niya. Hindi kayo pwede magkaunawaan unless na madala mo sa church. Pero struggle mga kapatid sa buhay. Meron kami kasama dito mga kapatid. Preacher na siya ng Muyang People. Hindi dito sa ibang church. Nagpipreach niya siya. Nakaharap ng INC. Ayun ang napangasawa niya. Dati siyang masipag mag-church, napangasawa niyang INC, hindi na siya nagpakita actual sa church. Nung siguro naka-realize na message believer siya, bumalik sa church. Yung asawa niya hindi niya may sama. Lagi siya nagpe-prayer meeting. At ipinanalangin niya sa Panginoon na mawin yung asawa niya. Pero napakatagal na panahon. Nawin naman niya, okay na sana eh. Nasa pananampalataya na sana kasi para siya mag-asawa. Hindi na naman sila naka-attend. Bakit? Dahil sa mga financial needs naman, nakalimutan yung Panginoon na ang Diyos ang nag-provide. Kasi nag-asawa ka na hindi dapat. Ano sabi ni Panginoon sa Bible? Ilalayo ang puso mo niyan. Bakit? Strange kasi yan eh. Nakita niyo si Solomon? Nagpatayo ng templo para pa sa Panginoon. After that, kumuha ng ibang babae na hindi nila kalahi, di ba? Inilayo ang puso niya doon sa templo na ginawa niya. At hindi lang inilayo, kundi yung mga Diyos-Diyosan ng mga asawa niya ay pinagawan niya rin ng templo. Kadoble-doble yung kasalanan ni Solomon. Ilalayo ko talaga sa Panginoon niya. Pero sabi ng prophet, if it may come disguise, mga panalangin minsan sabi niya, it may come disguise, it may come in another way, a roundabout way, but no matter what way it comes, if we have asked, we shall receive. God said so. And that settles it forever if God says so. Now, when you get to taking God like that and believing it. Now, Moses, what if he said, I pray for God to make me a military man, and here is in a burning bush. So, paano kung tinugon ng Panginoon sa kanyang kabataan pa, naging military man siya,
at nakaharap niya ang burning bush. Magpapakumbaba ba si Moses sa panahon na yun? Hindi. Bakit? Marunong na si Moses eh. Military man na siya eh. Sige nga, pupunta ka sa Israel, palalabasin mo ang Israel. Pag sinabing military man, hindi tungkod ang dala nun. Natural, may shield and sword yun. Tama? Military man ka eh. Marunong kang sa mga tactics ng warfare. Tapos padadalhin ka ng Panginoon. Ipasok mo Moses. Ano nakita mo? Balik mo. Nawala. Ano sa kamay mo? Tungkod. Ngayon gamitin mo. At gagawin ko nga siya. Magmimirakulo ako sa Egypt. Tungkod. Magpapalabas ka ng about 2 million na tao. Tapos kalaban mo Egypt. Napaka-powerful ng Egypt that time. Tungkod. Mag-ispadahan kayo ni sa bawat ispadahan kayo ng tungkod, napuputol, wala na sa'yo natira. Italo ko na talaga kaagad. Pero sabi ng propeta, magigipagkita ang Diyos kay Moses sa unexpected way. Kaya nagpakita sa matanda na may pagpapakumbaba. May pagpapakumbaba ni Moses, may experience na, buti na ang buhay. May wisdom na, kahit pa paano. Pero pagkakita niya sa Panginoon sa burning bush, nagtaka siya. At doon siya kinatagpo ng Panginoon na tagpakumba. Kaya sabi ng Bible, ni Brother Branham, nung kanyang makita si Moses, ng Panginoon si Moses sa burning bush, at may tungkod mga kapatid, sabi niya, ano yung nasa kamay mo? Ito Lord, yan ang gagamitin mo sa bahay ng Israel. Amen. What is in thine hand? Ano ang nasa iyong kamay mga kapatid? At yan ang gagamitin ng Panginoon. Yan lang yun eh. Kaya nakita niyo si Moses, ano yung nasa iyong kamay? Tungkod. O yan ang gagamitin. So nakita niyo yung tungkod na yun? Dating tungkod lang. Pero nung time na bumaba ang Espiritu Santo, ang Shekinah Glory sa Ark of the Covenant, yung tungkod na dating tungkod lang mga kapatid, nag-blossom, di ba? Nagkaroon pa ng bunga, ng almond. Tama ba? Nabuhay. Hindi lang pala ganun na ordinaryo ang tungkod na yun. Now, sabi niya dito, don't make any difference how God appeared to him. Just so he appeared. That's all that matters here. As long as God comes and answers, as long as we recognize it to be God. So sabi niya, ang kailangan lang pala mga kapatid, kapag tumugon ng Panginoon, ma-recognize natin na Panginoon palang tumugon na yun. Kaya ako nung mga ganung bagay lang, mga simple lang, hindi pa yun, napapatunayan ko na ang Panginoon mga kapatid, ay kumikilos. Kaysa sa mga simpleng bagay lang. Yung sabi ng Bible, sa maliit hanggang sa malaking bagay, tumutugon ng Panginoon. Simple lang yung pagbigkas ng mga bagay ngayon. Sanabi ng mensahe mga kapatid, magsalita ka lang mga kapatid, magkakaroon ng katuparan. Sabi ko nga sa'yo, naglalabal ako, Lord, ano mo naman yung mag-isa ko sa mumbahan sa Bicol. Sabi ko, Lord, huwag mo munang paulanin para matuloy yung sinampay ko. Simple lang. Hindi ko naman alam na buong araw araw kasi wala akong cellphone na internet yung weather update. Kasi kahapon, umulan. Kinabukasan nung araw na yun, umulan. Yung araw na yun, hindi umulan eh. Hindi umulan ngayon na. Nung nasa Bicol tayo, may mga halos umuulan eh. Sabi ko lang, Lord, huwag mo naman paulanin. Pero lang yung pagpapatuyo ng labahin mo. Ano ba yan? Importante ba yan? Pero sa unti-unting pagsasalita mo ng mga bagay, mga kapatid, dinidinig ng Panginoon. Yan ang mensahe natin sa huling kapanahonan, mga kapatid, yan ang third pull. Speaking the word into existence. Kung paano nangyari kay Jesus Christ, kung paano nangyari kay Brother Branham, mangyayari din sa Noviol, mga kapatid, sa huling panahon. Napapractice natin dapat yan eh, sabi ng mahal ng propeta. Now, sabi pa ng mahal ng propeta dito, sa huli kong babasahin mga kapatid, na message niya, expectation, na message niya. And now, I think each one of you a few moments ago, when you were singing, for you I am praying. That's what I want you to do. So
So, ang sabi ni prophet, yan ang gusto kong gawin ninyo. Na ano? You pray for one another. Sabi niya, kumakanta sila bago tawagan si prophet, for you I am praying. Pinapanalangin ba natin mga kapatid ang isa't isa sa atin? Yan ang utos ng Panginoon. Pray for one another, love one another, forgive one another. Para makilala ka ng ano, sabi ng mundo, ni Jesus Christ. Para makilala ka nila na ano, ikay disipulo ni Yesu Cristo. Sabi niya, that's what I want you to do. It's prayer that I depend on. Sabi niya dito, and that's the secret of all the mysteries of God. Ang alin? Yung prayer. Yan pala ang sikreto ng lahat ng mysteries ng Panginoon. And sabi niya dito, that's the key that opens the door to everything of God is prayer. If you pray and believe, when you pray, then believe that you receive what you ask for and God will make it known. So yun pala, yung panalangin pala mga kapatid, ang sekreto sa lahat ng misteryo. Sekreto. Mysteries ng Panginoon at yun ang kanyang susi. Yan ang susi para mabuksan ang lahat. Sa Panginoon. Kung gusto mo ng kagalingan, susian mo. Pero dapat tama yung susi mo at tama yung sinususian mo. Kasi hindi pwedeng ang susi mo, hindi lapat dun sa sinususian. Hindi mo rin mabubuksan. Tandaan natin ang pananampalataya ibinigay na sa bawat isa sa atin. At sabi ni prophet, faith is the greatest weapon that God gave to the church. Hindi lang panalangin, kundi pananampalataya din. At kapag nasusian mo ng tama yan, sabi nga ng prophet, kahit ng Bible, sabi niya, kung daw nagkakamali sa John chapter 10, pag na-open mo ng tama yung pasture, papasok ka, o makakapasok ka, manginginain ka doon sa pasture, at kaya mo rin lumabas. At papasok ka ulit. Yun ang kapangyarihan ng susi na yun. Ganon ang kapangyarihan ng pananampalataya na nasa iyong kamay. Pagbukas mo ng revelation, magkakaroon ka ng revelation. Paglabas mo at papasok ka ulit, may revelation. May revelation ka na naman. Sa salita ng Panginoon, yun ang susi mga kapatid ng pananalangin. Kasi wala tayong ibang iniwanan ng ating mahal ng Panginoon kundi pananalangin. Dahil kapag walang panalangin, paano tutugon ng Panginoon? At ang sabi ng mahal na propeta, yan ang gusto ng Diyos. Ang laging tumatawag sa Kanya. Bakit? Sabi niya, maging ama niyo ako. Sabi niya, I will be father to them. Sabi niya gano'n. At tayo magiging anak niya. At yun ang gusto ng Diyos kasi siya ama, tayo yung anak. Yun ang gusto ng Panginoon na lagi tayong tumatawag sa Diyos. Kapag ama natin siya, tayo yung anak. Pero pag hindi, mahihirapan ka. Kaya minsan ang isang nakiklaim na mananampalataya, puro kabiguan. Panay bulilyaw sa buhay. Panay trouble. Kahit wala ng salita ng Panginoon sa iyo. Mas araw-araw pa, kahalubilo mo pa mga unbeliever. Doon ka lagi naglalagi, nagtatagal sa pananamba, hindi ka nagtatagal. Tingnan mo ang iyong puso. Sabi ni prophet, there's something wrong in your heart. At gusto mo ang unbeliever kaysa mga mananampalataya kasama. Saan ka nangihinain? Kung tuwa ka, lalo ka natutuwa sa unbeliever. Sa believer, hindi. Sabi ni prophet, ipinapakita mo lamang kung anong nakakain mo sa iyong kaluluwa. Napupuno yan. Hindi tayo araw-araw magkakasama mga kapatid. Tuwing may service lang, may gawain lang, doon lang tayo nagkakasama. Kaya kung hindi ka pa nakapagpakain ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at kung kailan mo lang ito mabuksan, kung tuwing service lang, doon mo lang siya napapakain, mapayat na yan. At ang araw-araw mong napapakinggan ay makasanlibutan, yan ang nagpupuno sa iyong kaluluwa. Yan ang nagpupuno.
Kaya paglabas ng mga salita mo, ang impluensya ng sanlibutan, ang ilalabas mo. Bakit? Nasa puso mo yun eh. Malinaw sinabi ng Panginoon mismo. Panginoon na mismo nagsabi. Hindi mo pwedeng mailabas ang hindi galing sa puso. Yung sabi ng Panginoon, kung ano yung nasa puso, yun ang iyong ilalabas. From the abundance of your heart, di ba? The mouth shall speak. Hindi pwedeng sabihin na masaya ako na ang tsura mo. Malungkot, walang ganun. Pwede ka madadaya mo ang tao. Madadaya mo ang tao. Pwedeng maniwala sa sinasabi mo. Ha? Pero hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Sa iyong bunga, doon ka makikilala. Lahat may bunga yan. Lahat may bunga. At yun ang tinitingnan ng Panginoon, ang bunga. Salamat sa Panginoon. Sa gabi nito tayo umawit ng isang awiting, Christ is the answer, bago natin basahin ng prayer request. Pakisama po sa panalangin ng nalalapit kong midterm examination ng Diyos ang magbigay ng karunungan at kaalaman sa akin upang masagutan ko ang mga test at makapasa. Sa Diyos ko po pinagkakatiwala ang lahat. Prayer request ni Mr. Angelin, sama natin sa panalangin. Pakisama sa panalangin mga kapatid na patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa ating paglilingkod sa eskwela at sa trabaho, maging sila nasa tahanan lamang, hindi sa lahat, hilingin natin sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya. Gayon din sa oras mismo nito, ibinabalik ko sa ating Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat sa kagalingan ng pananakit ng aking mga paa, maging sa simpleng pag-iingat niya sa ating trabaho bilang guro. Sa Diyos ang papuri. So, kaya testimony at prayer request ng ating kapatid, si Brother Jenner. Kasama rin natin sa panalangin at testimony. Magpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa karagdagang taon na pinagkaloob niya sa akin at sa pag-iingat sa araw-araw, maging sa mga kagalingan na kanyang ipinagkakaloob. Higit sa lahat sa patuloy niya na pagpapatatag sa aking pananampalataya. Kaya sa kanya po kaya sa kanya po ang kataas-taasang papuri at pasasalamat kay testimony ni Brother MJ. At ito ang kanyang prayer request. Pakisama po sa panalangin na siya ang patuloy na maggabay sa aking buhay at sa aking at sa kung anong plano niya sa aking landasin, na hindi ako mabuhay sa aking kalooban kundi ang kalooban ng Panginoon, sabi niya. At siya rin ang patuloy na magbigay ng lakas espiritual at magdagdag ng pananampalataya sa bawat isa at sa aking and also revelation sa bawat isa ukol sa kanyang salita. Sa kanya po ang papurihan at pasasalamat. Prayer request ng Brother MJ. So, sama rin natin sa panalangin. Pakisama po sa panalangin si Zik sa kanyang karamdaman, hindi po siya makaihi
ang Diyos nawa ang magpagaling sa kanya, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. So, ito sa Brother Jay. So, sama natin ito sa panalangin. Bata. So, sa gabi ito, patuloy nyo rin kami isama sa mga kapatid sa panalangin, ang aking pamilya, na ang Diyos ang patuloy na mag-ingat. At kaya din sa bawat isa sa atin, na ang Diyos ay patuloy na mag-ingat sa atin sa dahong nito. At ang Diyos ang siyang manahan sa ating kalagitnaan, na mawala yung mga agam-agam, mga takot sa ating mga puso. Dahil yun ang inilagay ng kaaway sa mga tao. Pero kung sasampalataya tayo sa ating Panginoon, na aalisin yan, ay hilingin natin sa ating Diyos. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa gabi ito tayo mananalangin, tayo luluhod sa ating Panginoon.
bawat isang tayo magawa. Lord Jesus, kami nagpapasalamat muli sa katugunan ng mga panalangin. Lord, ihayag namin ang aming mga panalangin at hinaing, O God, sa iyong harapan. Ang mga karating nawa sa iluglukan ng awa. Lord, ang iyong biyaya ay patuloy mong pagkalob sa amin. Ang iyong kagandaang loob, O Lord God, ang isang patuloy mong ipakita at ipamala sa bawat isa sa amin. Lord, ang dalangin namin sa bawat araw namin paglalakbay sa pananampalatayang ito. Ikaw ang siyang patuloy na manahan sa aming mga puso. Alisin ang mga takot at kaba sa aming mga puso. At ang ilagay mo, God, ay ang pananampalataya sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Na ikaw ang Diyos na patuloy na tutugon sa aming mga panalangin. Na ikaw ang Diyos na patuloy na tutugon sa aming mga hinaing at sa aming mga desires ng aming mga puso. At nawa ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na manahan sa aming puso at pagturo ng lahat ng bagay upang ang wisdom and knowledge ang siyang patuloy naming matatag. Lord, wala kami ibang pag-asa sa lipunan ito, kundi ikaw lamang. Lord, kami nagtitiwala, kami naglalagak ng aming faith at ng aming trust, O God, sa iyo. Lord, sa gabi ito, sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami nagbabalik ng kapurihan, pasalamat sa iyong mga salita sa amin, O God, bilang kalakasan ng aming katawan, bilang kalakasan ng aming kaluluwa, at maging katatagan ng aming mga pananampalataya. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Jesus, what a wonder you are. You are so at salamat din sa ating Diyos sa katugunan ng ating mga panalangin. Amen. At tayo dala ako na po sa pagbabalik kalab sa ating Diyos sa mga namin give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dahil Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, Lord, kami nagpapakong sa iyong pangalan. Malaki, Lord, kahit ang papuri at pasalamat sa iyo. Lord, maraming salamat sa gawain patumpay na pinagkagawa sa amin. Alam namin, Lord, na ang aming mga dalangin ay umabot, Lord, sa iyong baglungan ng aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming panalangin. Salamat, Lord, God, sa pagpatawad ng aming mga kasalanan, Panginoon. Tunay, Panginoon, ang iyong kamay, hindi naging may kilisa yung mga Panginoon. Lord, ang mga ginamit mo sa likod ng pulpito, Lord God, ikaw, Lord, ang balik ng papuri at pasalamat, Panginoon.
So Lord God, ang bigay ng kalakasan sa iyong mga ginagamit sa pulpito, Panginoon. Ang ginagamit, Lord, ng misteryo, Lord. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pangalaman. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang mga nakinig na yung mga salita, pagpalain mo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakalam ng kanilang mga pangailangan. Ikaw, Lord God, ang tutugon, Lord God. At sa iyo kami, Panginoon, umaasa, Panginoon. Sapagkat ikaw, Lord, ang aming Ama, sa iyo kami, Panginoon, humingi ng aming mga pangailangan. Lord, salamat sa kagalingan ng aming mga karamdaman. At Lord, sa pagpuprovide, Panginoon, ng aming mga pangailangan. Amen. Lord, sa mga naligong Panginoon na mahalaga na ito, kung Panginoon, basbas sa mga kamay na iyong ginamit at makabot po, Lord God, sa iyong tulong, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito sa mayong kataas-taasang papuri at pasalamat sa taginang pangalan ng aming Kristo namin Diyos. Amen. 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 At tapos na po ang ating gawain, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Panginoon. And God bless you, brothers and sisters. Sa isang, Oh, I love you to love you.